Madalas kong sabihin, kung magbibitaw si BBM, ang caretaker, Supreme Court, tapos ang military, magbimit ang Supreme Court, religious organization, and businessman, kung anong gobyerno ang gagawin natin para mawala lahat ng graft and corruption. I'm not for anybody. But if the president will get out, everybody will be investigated. No exemption. So sir, follow up na lang. Hinihiling nyo ba? Tama ba? O na hinihiling nyo ba na magbitiw na rin ng presidente? O sila pareho? Matagal na. Bangag daw sabi ni Amy. Dapat nung araw pa. At kinausap ko si Amy bago 15 days before yung scheduled rally. Paglabas ng 16 days, marami na magrarally yan. Di na itong tao. Nag-uumpisa na nga lahat. Nung araw pa. So, the best thing ako na gawin mo, kausapin mo yung kapatid mo, magbitaw na lang. Honorable exit. Nobody's perfect. Nagkakamali naman lahat ng tao. Magsuri siya at magbitaw na. More honorable ako. Bago makakarinig siya ng mga masasama. Kaya naririnig yan, binubura lang ang tao So I'm very sure sa survey 80+% na ayaw na galit ng tao, tapos niluloko pa nila. So yun po ang nasagot na ba kita doon? Okay. Okay, may tanong pa po dito, Gob. Good afternoon, Gob. This is from Ronda Balita po. Yeah, ang katanungan po ng karamihan na nagrarally, na nagkakaisa para pababain ang Pangulo ay kung sakali pong hindi bumaba at magpatupad po ng martial law, ano po yung next hakbang? Kasi sa yun lang po nakikita ang mamamayan ng Pag-asa, Gob. Ano po magiging hakbang? Depende, sino magde-declare martial law? Siya o? Presidente, syempre po ang nakapaligid daw sa kanya ngayon, ayon sa, syempre yung kapatid niya mismo na Bulgar. Kung siya mag-declare, ubus siya dyan. Tignan mo yung South Korea, nag-declare martial law, tanggal agad. Pero wala man naniniwala. Lalong magagalit ang tao. Para kung ayaw magbitaw, we have to force. Nabanggit ko na yan nung araw. Pero kung makonsensya ang military, maawa sa mga anak nila dahil ninanakaw na ang mga kinabukasan ng mga kabataan, anak nila, anak ng mga sundalo na nagpapakabatay sa ating bansa. Kung makonsensya sila, lumabas na sila para protektahan ang tao. Because in the Constitution, palagi mong sinasabi, the military is supposed to protect the people and the state. Nakakagulo na ang Pilipinas, dapat protektahan nila. Yung mga nagrarally, protektahan nila. Huwag huhulihin. Ano lang nangyayari yun? Hinuhuli na ngayon against BBM. Kakasuhan. Anong laban nila dyan? Sila nag-appoint lahat yung Justice Department, Ombudsman, lahat siya nag-appoint. Anong justice makukuha ngayon mga tao? Yung pinadedemanda, ginamit lang nila Kontraktor, ginamit lang nila. Engineer, ginamit lang nila. Wala naman yan kung walang kalukuhan ang itaas. Sa tingin niyo po ba, may posibilidad o mayroong potential na maulit ang EDSA People Power at patalsikin si na Pangulo sa Malacanang? Yun lang po. Kung hindi siya magbibitaw, I'm dead sure mapapatalsik yan. Sabi ko na kanina, ang mga military, maawa kayo sa mga anak nyo. Kinabukasan na ang mga kabataan ang ninanakaw. Anong mangyayari sa Senado? Isa lang matandaan ko, sinong national hero natin? Jose Rizal. Hindi ko naman nabasa lahat yung buhay niya, pero may nakita ko na hindi ko makalimutan. Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan, ang bansa.
Yun, nakalagay kay Jose Rizal. Ang kabataan, ang kinabukasan, ang ating bansa. So mga kabataan, gising po kayo, lumabang kayo, pero sabay-sabay, hindi kanya-kanya. Pag kayo ang kumilos, susuportak po kami lahat. Kasi ang nangyayari ngayon, kanya-kanyang grupo, kanya-kanyang ambisyon. Kalimutan na natin mga ambisyon muna. Kalimutan natin politics. We should concentrate for the sake of the honor of our country. So wala po mangyayari yan kung hindi tumulong ang mga military. Kung maawa sila at may gagawin sila, yun, tapos ang boxing kung maawa sila sa Pilipino. Nasa konstitusyon naman yan eh. Tama ho ba yung pagkakaintindi ko doon sa naratibo, doon sa panawagan nyo? Parang pagbaliktad ho ba sa militar? Bumaliktad po sila? Tama po ba? O mali lang ako ng interpretasyon? Liliwanagin ko Salamat po. I want a peaceful movement. Hindi ko sinasabi na mag-withdraw na mga military. Kung maawa sila, nasa konsensya na yan. Konsensya lahat ng mga military. Kung ayaw nila, di mga sundalo, mga pulis, konsensya. Kung may konsensya pa sila mag-decide. Hindi ako. Wala akong sinasabi na withdrawal, nag-aantay yung magdedemanda sa akin. So, peaceful movement, tutulong ang military to protect. They're mandated to protect the Filipino people and the state. Nagkakagulo ng Pilipinas. Manonood na lang po ba kayo? So wala akong kinakausap na mga military. Wala akong sinasabi na they should withdraw. Nasa konsensya nila yan. Mas madali masolve. Kung sila mag-decide, nasa konsensya nila yon. Kung makonsensya nila na maghirap ang taong bayan, kasalanan po nila. So hindi ko sinasabi na pagrevolusyon. Nasa military yan. Maybe this is an opportune time para masabi ninyo yung side ninyo, sir. Isa ako sa nagplano at wala katotohanan yun. Hindi ko kilala yung mga iba doon eh. Ako, hindi ako pumunta, nagpakain na ako eh. Iba-ibang grupo yan. Nagpakain ako. Kinain naman lahat. So, hindi ako nagsalita doon. Okay.